Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kabit ni Major. Ay, nakalipat din tayo. Sana hindi na tayo matunto ni Ines. Sana matapos ang problema nating to. Mabuti na lang at nalipat din ako ng destino. Akin na nga yung gamit ko, mahal. Ako na mag-aayos. Mahaba-haba rin yung biyahe natin, no? Magpahinga na lang muna tayo ni Junjun sa kwarto. Nalinisan ko na naman yun kaya pwede na kayong mahiga doon. Pagkasabi ni Luis sa asawa ay walang kibo namang sumunod ang babae. Ramdam ni Luis ang pag-iwas ng asawa niya sa kanya. Hindi naman niya ito masisisi dahil alam niyang malaki ang naging kasalanan niya sa asawa. Kaya alam niyang mahihirapan siyang suyuin ito para muling makuha ang loob. Ipinagpapasalamat na lang niya na hindi siya nito iniwan sa kabila ng kanyang nagawang kasalanan. Hindi rin niya kayang malayo sa asawa at anak. Kaya minabuti niyang isama ang kanyang mag-ina kahit saan siya madestinong lugar. Habang nag-aayos ng kanilang mga gamit, nabigla si Luis nang magbukas ang pinto. Napatingin siya at imbis na magalit ay takot at pangamba ang kanyang naramdaman. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasaan kami? Hindi nagsalita ang babaeng dumating. Walang kabog-abog na pumasok siya sa loob ng bahay at kinilatis ang kabuuan nito. Ayos naman pala itong nakita niyong bahay na titira natin ngayon. Gusto ko to. Hindi naman ako maselan. Pero mas gusto ko ito kaysa doon sa iniwan nating bahay. Mainit to Kahit may ventilador, tagaktak lagi ang pawis ko. Dito, kahit kubo, presko. Saka gusto ko ang kubo kaysa bato. At sino naman na nagsabi sa'yo na dito ka titira? Umalis nga kami dun dahil sa'yo. Tapos ngayon bigla ka na lang nandito. Umalis ka na, Ines. Huwag mo na kaming guluhin. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik ng pamilya ko. Bahagyang nainis ang babae. Kapag nagagalit siya, bigla na lang nag-iiba ang boses niya. Nagiging garalgal ito at tila boses ng halimaw. Nakalimutan mo na ba ang aswang ako, Luis? Kahit saan pa kayo lumipat, maamoy ko kayo. Kaya, hindi niyo ako matatakasan. Isa pa, nakatira na tayo sa iisang bahay, hindi ba? Bakit ngayon hindi pwede? Natigilan ng dalawa sa pag-uusap na magbukas ng pinto ang kwarto. Nakatayo ang asawa ni Luis sa pintuan ng silid at bakas sa mukha nito ang takot. Kahit matalim ang mata niyang nakatingin sa kabit ni Luis. Ayos naman sa'yo, hindi ba? Na magkakasama tayo sa bahay, Marjorie? Nagagalit ka ba? Kasi kung oo, malaya kang umalis. Iwan mo ang anak niyo ni Luis. Handa kong palakin siya. At ituring na sarili kong anak. Baka nga sa katuwaan ko sa kanya hawaan ko siya sa pagiging aswang ko. Gagawin ko siyang tagapagmana ng lahi namin. Tumigil ka! Walang ibang magdidesisyon sa bahay na ito, kundi ako lang. Walang ibang aalis dito, kung hindi ikaw. Lalong nagalit si Ines sa sinabi ni Luis. Inihampas nito sa ibabaw ng lamesa ang bitbit niyang matabang pata ng malaking hayop. Sariwa ito at tumutulo pa ang dugo. Mukhang tumatapang na kayo ngayon Nakakaroon na ba kayo ng lakas ng loob na kalabanin ako? Kaya niyo na bang ipakain sa akin ang katawan ninyo? Ipinakita ni Ines ang kanyang bangis sa mag-asawa. Sa harap ng mga ito ay kinain niya ang dalampata. Sa bawat pagkagat niya roon ay tinitiyak niyang matatakot ang mga ito sa kanya. Natawa pa siya nang biglang takpan ni Marjorie ang mata ng anak nila ni Luis dahil napatingin ang 5 taong gulang na bata sa babaeng aswang. Tama na, Ines! Utang na loob! Nagmamakaawa ako sa iyo! Lubayan mo na kami! Nagmamadaling kinuha ni Luis ang kanyang baril at walang takot na itinutok ito sa babae. Tinaasan lang naman siya ng kilay nito.
Nag-igting ang bagang ni Luis sa galit kung kaya't kinalabit niya ang gatilyo ng kanyang baril. Labis ang pagtataka niya nang hindi man lang tinabla ng bala ang babaeng aswang. Bigla na lang lumilihis ang bala kapag malapit na ito sa babae. Bakit ganun? Nagsasayang ka na naman ng bala, mahal ko. Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko na sa iyo dati pa na may anting-anting ako. Hindi ako tatablan ng bala mo. Kakampi ko na ang baril mo. Tigilan mo na yan. Nagsasayang ka lang ng lakas at bala. Gamitin mo yan sa kalaban. Hindi naman tayo magkalaban dito, hindi ba? Tayo na lang ang makakakampi sa panahon ngayon. Hindi! Kahit kailan, hindi kami naging kakampi ng mga aswang! Okay. Sabi mo eh. Sige, ganito na lang. Ituturing ko ng kaaway ang mag-ina mo. Mamayang gabi, kakainin ko na sila. Kaya bukas, huwag ka nang umasa na humihinga pa sila paggising mo. Wag na wag mo sasaktan ang anak ko! Magkakamatayan tayo! Hindi mo nga ako mabaril-baril tapos hahamunin mo pa ako ng patayan? Tumayo si Ines at sinundan naman ng tingin ni Luis ang gagawin ng babae. Nilapitan nito ang mag-ina. Naupo si Ines para pantayan ang lebel ng bata. Maras nitong tinanggal ang kamay ni Marjorie na nakatakip sa mata ng bata. Junjun, mabait ka bang bata? Sinong love mo? Si Mama o si Papa? Pumili ka ng isa. Huwag mong gagamitin ng anak ko sa kung ano man ang binabalak mo, Ines. Umalis ka na! Alis! Marahas na hinatak ni Luis ang babae pagkatapos ay itinulak ito para mailayo sa mag-ina. Nadagdagan na naman ang inis ng babaeng aswang kung kaya't tiningnan niya sila ng matatalim. Ipinakita niya ang mapupula niyang mga mata. Nagsaboses halimaw na naman siya, dahilan para matakot ang mag-ina at nag-iyakan na sila. Mamili ka, Luis. Ako nga pumapayag na makasama ang mag-ina mo sa isang bahay. Kahit gustong-gusto ko na silang kainin para mawala na ang tinik sa lalamunan ko. Pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo, hinayaan ko pa silang mabuhay. Sabi mo lang kung ayaw mo na ako dito para sama-sama na tayong makaginhawa. Ngayon din, kakainin ko na sila. Ako na lang, Ines. Ako na lang ang kainin mo. Palayain mo na ang mag-ina ko. Ano ko, tanga? Mahal nga kita eh. Bobo ka pala eh, ha? Sige na. Gawin mo na ang gusto mo. Tumira ka dito. Pero please lang, wag na wag mong sasaktan ang mag-ina ko. Okay, mabilis naman akong kausap eh. Ganun dapat kasi. Ginagalit mo pa ako eh. Biglang nagpalit agad ng emosyon si Ines. Huminaho na ang boses nito. Binalingan niya ang asawa ni Luis at pinagsabihan. Narinig mo yon, Marjorie? Utang mo kay Luis ang buhay ninyong mag-ina. Dalawa naman ang kwarto dito sa kubo, di ba? Diyan kayo ni Junjun at doon kami sa kabila ni Luis. Gets mo? Hindi sumagot si Marjorie sa tanong ni Ines. Galit niyang ibinalibag ang pinto ng silid pagkatapos niyang pumasok. Siya na binibigyan ng pabor? Siya pa ang galit. Ay, nako. Malalim na ang gabi. Panay-aya ni Ines kay Luis para matulog pero hindi sumasama ang lalaki. Sige na, matulog ka na. Dito na ako sa sala matutulog. Pumasok ka na sa kwarto. Nainis na naman ang babae kay Luis. Alam nitong mas iniisip ni Luis ang asawa kaysa sa kanya. Nakakaramdam ng pagsiselo si Ines pero wala siyang magawa dahil si Marjorie ang legal na asawa. Kailangan ko magbantay dito sa labas. Baka mamaya kapag nahimbing ako ng tulog, lapain mo mag-ina ko. Bukas, bibili ako ng buntot pagi sa palengke, saka maraming bawang. Pupunuin ko ng maraming bawang ang bombahin na ito. Hanggang sa di ka na makatiis, kusa ka nang umalis dito. Ha? Subukan mo! Huwag mo akong gagalitin, Luis!
lalong wag mo akong gagalitin. Hahanap ako ng paraan para mapatay ka. Alam kong may ibang paraan. Hindi ka man mapatay ng bala ko, mapapatay rin kita sa ibang paraan. Ha! Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kapag nalaman ng lahi namin na napatay mo ko, hindi rin kayo magiging ligtas. E di, ubusan ng lahi. Hindi na ako natatakot, Ines. Para saan pa't naging sundalo ako kung duwag naman ako? Kung alam ko lang na sa simula pa lang aswang ka, hindi na nangyari yun sa atin eh. Di sana, wala ka dito sa bahay namin at nanggugulo. Wala ka na bang ibang makitang lalaki? Kung meron, edi sana wala ako dito. Hindi ko ginustong mahalin ka, Luis. Ngayon lang nangyari sa akin ito. Wala akong magagawa. Pagkasabi noon ay pumasok na si Ines sa kwarto. Naiwan namang nag-iisip si Luis. Hindi siya makatulog dahil iniisip niyang baka hindi maging ligtas ang mag-ina kapag pumunta siya sa kanilang kampo. Sa kakaisip ay hindi na niya namalayang nakatulog na rin siya. Nagising siya dahil sa ingay. Nagkakalantugan ng mga gamit sa kusina. Napakunot din ang noon niya dahil sa dalawang babaeng nagsasagutan. Ano ba yan? Bakit ang ingay niyo naman? Ano bang problema? Pagtingin niya sa kusina, nakita niyang nagkalat na ang mga kasangkapan sa sahig. Nagtapon din ng mga pagkain. Oh, ano nangyari? Tiningnan niya ang dalawang babae. Nasaan yung aswang na si Ines habang ang kanyang asawa ay may hawak na mga bawang. May kwintas pa itong bawang sa liig. Wisit kasi itong babaeng ito eh. Bumili ng sandamakmak na bawang at kalamansi. Tapos nagluto. Napakaraming inilagay na bawang. Papatayin yata ako nito eh. Alam ng aswang ako eh. Mag-uwi ng bawal sa akin. Ginagamit talaga namin ang bawang at kalamansi sa pagluluto. Dapat, ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw itong nakikitira dito tapos ikaw itong mabagsik. Kung di mo kaya, di umalis ka dito sa bahay. Ako ba itong masama? Aalis ako, Marjorie. Dapat pagbalik ko, malinis na ang bahay. Kapag ganyan pa rin, tatagpasin ko ang isang braso mo at gagawin kong hapunan. Dahil sa galit ni Marjorie, nasabi nitong isusuplong ang babae sa taong bayan. Isisiwalat niya ang pagiging aswang nito para kuyugin siya at mamatay. Sige, gawin mo, Marjorie. Ayoko ng puro pagbabanta. Kasi ako, kaya kong kumain ng tao. Pwede kong unahin ang anak mo. Kakainin ko siya sa harapan mo. Tama na! Utang na loob naman. Bigyan niyo na katahimikan ng buhay natin. Natigilan ng pagsasagutan ng dalawang babae. Nagdabog si Marjorie at sinabing sila na lang ni Junjun ang aalis at nang makapagsama na ng maayos ang dalawa. Mahal, hindi pwede. Huwag mo akong iwanan. Please. Huwag mong ilayo sa akin si Junjun. Nagmamakaawa ko. Alam kong hindi ka naman sasaktan ni Ines eh. Magiging okay din ang lahat. Huwag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan. Bakit? Bakit mo siya pinipigilan? Aalis na nga siya, hindi ba? Tumimik ka nga. Ikaw ang dapat wala dito sa bahay namin eh. Ikaw ang umalis. Aalis nga ako. Sino bang aswang ang makakatagal na puno ng bawang, kalamansi at walis ang bahay? Pero babalik ako, Luis. Kapag di pa ninyo inalis sa mga yan, babalik akong kasama ang mga kalahi ko. Lalapain namin ang mag-ina mo. Kukunin kita at gagawin kitang aswang. Kaya mag-isip-isip ka habang hinahabaan ko pa ang pasensya ko. Pagkaalis ni Ines ay kaagad namang kinausap ni Luis ang asawa. Pilit niya itong pinipigilan sa paggayak ng damit. Panayang iyak ni Marjorie. Hindi na niya pinapansin ang pagsusumamo ni Luis sa kanya. Mahal, please, huwag mo akong iwan dito. Huwag kayong umalis ni Junjun. Promise, gagawa ko ng paraan para itaboy ang babaeng aswang na yon. Hindi ako mapapanatag kapag wala kayo sa tabi ko. Mag-aalala ko na baka sinasalakay na kayo ng aswang. At least, kapag nandito kayo, kahit papaano ay mapoprotektahan ko kayo. Hindi nakikinig si Marjorie sa sinasabi ni Luis.
Pinalalagpas niya lang ito sa kabilang tenga. Nang maigayak na niya ang damit nilang mag-ina, kinarga niya ang bata at saka sila lumabas ng bahay. Kaagad namang humabol si Luis. Panay ang pigil niya sa asawa, pero hindi nagpapatinag si Marjorie. Galit na galit ito dahil sa kanilang sitwasyon. Habang nagdidiskusyon sila sa daan, ay hindi na nila napansin na napalayo na pala sila sa paglalakad. Napahinto si Luis dahil nakarinig siya ng kakaibang ingay. Ha? Ano yun? Sandali lang, mahal ha. Huminto ka. Pakiramdam ko may nagmamasid sa atin. Iginala ni Luis ang kanyang paningin. Mga nagtataasang damo at naglalakihang puno lang ang kanyang nakikita. Pero dahil sa matalas niyang pandinig, alam niyang may ibang nilalang sa lugar maliban sa kanila. Inilabas na niya ang kanyang baril at pumwesto ng maayos. Sino yan? Lumabas ka! Alam kong nasa paligid ka lang. Hindi ka sasantuin ng bala ng baril ko! Bagyang napatras si Luis nang makarinig ng kaluskos sa damuhan. Mabilis niyang itinutok doon ang hawak na baril. Lumabas ka dyan! Maya-maya ay may lumabas na isang hayop. Kakaiba ang itsura nito. Nagahalo ang itsura ng aso at pusa. Anong nilalang yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan Maya-maya ay biglang tumalo ng hayop palapit sa kanila. Paibaybay ito ng direksyon, dahilan para hindi maitutok ni Luis ang kanyang baril. Hanggang sa namalaya niyang nasa harapan na niya ito. Tinabig ng hayop ang kanyang braso kung kaya't nabitiwan niya ang baril. Pupulutin sana niya ito pero natigilan siya nang makitang may ibang ganoong nilalang ang bigla na lang naglitawan mula sa damuhan. Anong mga yan? Bakit ang dami nila? Marjorie, magtago kayo ni Junjun, bilis! Pagkasigaw niya ay agad niyang binunot ang baril. Pagkatapos ay pinaputukan ng mga hayop. Umatungal ang ilan sa mga natamaan niya. Bumagsak sila sa lupa at nang kanyang tingnan ay bigla na lang itong naging tao. Ano sila? Mga aswang din ba? Mga lahi ba kayo ni Ines? Mga aswang? Mga salot! Pinagpapaputukan niya ang mga aswang hanggang sa maubos na ang kanyang bala. Lintik! Wala pa naman akong reserba. Hinagilap ng tingin niya ang mag-ina. Takot na takot silang nagtatago sa malapit na puno. Papunta na siya roon upang itakas ang dalawa nang biglang sinunggaban siya ng dalawang hayop. Galit na galit silang pinagkakagat siya. Inihaharang na lang niya ang dalawang braso para maprotektahan ang kanyang mukha. Alis, mga walang iya! Balak niyo pa kaming gawing pagkain Hindi pa kayo sinuswerte ngayon. Malas niyo dahil ako nakita niyong bibiktimahin. Pinagsususuntok at pinagsisisipa ni Luis ang mga hayop. Nang mapaalis niya ang mga ito, ay saka siya tumayo at hinarap naman ang iba. Nakipaglaban siya sa mga ito ng mano-mano hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Hingal na hingal siyang huminto. Tila nagpahinga rin ng mga hayop sa pagsalakay sa kanya. Halhal din ang mga ito at lawit ang dila sa pagod. Maya-maya ay biglang napalingon si Luis sa kanyang mag-ina dahil narinig niya ang pagsigaw ni Marjorie. Mahal! Nakita niyang sinusugod na rin ang dalawa ng ilang mga hayop. Mabilis na tumakbo si Luis papunta sa kanyang mag-ina pero may humarang naman sa kanyang daraanan. Tabi! Umalis kayo sa daraanan ko! Mga walang hiya! Muling nakipaglaban si Luis sa mga hayop na yon. Pero dahil marami ang mga ito, hindi na niya nakayanan ang labanan sila. Maya-maya nagulat siya dahil isa-isang nagtatalsikan ng mga hayop. Hinagilap niya kung sino ang gumagawa nun. Nakita niya ang isang babaeng nasa anyong aswang. Nagliliyab sa pula ang mga mata nito. Parang papel lang kung suntukin ito ang mga hayop. Pagkatapos ay hinahawakan niya sa paa at saka inihahagis.
Napapaigik ang mga hayop kapag bumabagsak sila sa lupa. Ang iba ay tumatama sa puno. Ines! Bangon! Hihiga ka lang ba dyan? Kaagad na bumangon si Luis pagkatapos ay sinaklolohan niya ang mag-ina. Nang matapos na rin kalabanan ni Ines ang ilang hayop, pumunta rin ito sa kinaroroonan ni na Luis at saka hinarap ang ilan pang aswang na nilalabanan ng lalaki. Hingal na hingal si Luis nang matapos na labanan ng mga aswang. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang nag-aadisan na ang mga hayop na kanilang nakasagupa. Aswang din sila? Marami ding aswang dito? Kahit saan ay may aswang. Bakit kayo nandito sa labas? Ipinapain niyo ba ang sarili niyo para maging pagkain nila? Bakit hindi na lang sa akin? Kaya ko rin naman kayong kainin. Ano ka ba? Nagkataon lang yun. Lumabas lang kami ng bahay kasi... Pinipigilan mo siya? Immature talaga ang babaeng yan. Hoy, Marjorie, kung magpapakamatay ka, huwag mong idamay si Luis ko, okay? Iuwi ko na siya. Ikaw, kung gusto mo, marami pang aswang sa paligid. Ibigay mo na ang sarili mo sa kanila. Tumigil ka nga, Ines. Di mo ba nakikitang puro sugat na kami? May gana ka pang manigaw. Uwi na kami. Umuwi ka na rin sa inyo. Hinawakan na ni Luis ang braso ng asawa pero nagmamatigas pa rin ng babae. Marjorie, ano ka ba? Gusto mo bang salakayin uli ng mga aswang na yon? Utang na loob naman. Bumalik na tayo sa bahay. Kinarga na ni Luis ang kanyang anak pagkatapos ay nauna nang lumakad pabalik sa kanilang bahay. Nagkatinginan naman sina Marjorie at Ines. Uuwi na kami. Kung ayaw mong sumama, bahala ka dyan. Napaka-arte mo. Kapag ba ako nakipag-share sa asawa mo, mababawasan ba siya? Hindi naman, di ba? Malibad na lang kung kakainin ko siya ng literal. Pero mahal ko siya, kaya hindi ko yung gagawin. Ikaw, kung mahal mo siya, anong gagawin mo? Imbis na sagot ang ibinigay ni Marjorie kay Ines, sinampal niya ito ng malakas pagkatapos ay naglakad na. Sinundan na niya si Luis pabalik ng bahay. Sampal na niya yun? Parang kinalabit lang niya ako Kapag ako nakasampal sa babaeng yon, tanggal niyang ulo ng babaeng yan. Maghihiwalay talaga. Pasalamat siya't nagtimpi ako para kay Luis. Di man lang nagpasalamat sa pagkakaligtas ko sa kanya. Teka, baka yung sampal pala niya ang paraan ng pagte-thank you niya. Hoy! Babaeng legal! Walang anuman ha? Okay lang sa akin na niligtas kita bilang kabayaran. Huwag ka nang mamimili ng bawang at kung ano-ano ba! Napakuyom na lang ng kamao si Ines para doon ibuhos ang pagkairita kay Marjorie. Sinundan na rin niya ang mag-asawa pauwi ng bahay. Makalipas ang 2 araw, kailangan nang umalis ni Luis para mag-report sa kanyang trabaho. Bago iwan ng kanyang mag-ina ay panay ang bilin nito ng kung ano-ano. Pati ang mga pangontra sa aswang ay nagawa nitong ibilin sa asawa. Natigilan na lang siya dahil sa biglang pag-angil ni Ines. Oh, may umalma kagad sa sinabi ko? Pangontra pa lang ang nasabi ko Umalma ka na? Ano, feeling mo para sa'yo? Pero parang gano'n na nga din yun. Baka mamaya pag wala ko saka mo lapain yung mag-ina ko. Mabuti siguro na umalis ka na lang dito sa bahay para mas panatag ako na di mapapaano si Marjorie at si Junjun. Ang pagkairita ni Ines ay biglang napalitan ng tuwa. Sa pagkakaintindi niya ay inaya siya ni Luis na sumama sa pupuntahan nito. Sige, sasama ako sa iyo. Ayoko rin namang manatili dito kapag wala ka, no? Ano ko, tagabantay nila? No way! Pagkasabing no ng babae ay si Marjorie naman ang nagalit. Ibinuntun niya ang galit kay Luis. Galit na galit niyang pinagbantaan ng asawa na subukan lang nitong isama sa trabaho ang babae ay tsak na hindi na sila nito makikita pag-uwi.
Hay, galing na pamba-blackmail ah. Kinagamit ang anak. Pag nagkaanak kami ni Luis, huyo ka talaga. Lalong nagalit si Marjorie dahil sa sinabi ni Ines. Dahil doon ay hindi na nito napigilan ang sakta ng babae. Nagkasakitan na ang dalawa at nagsabunutan. Kaagad namang umawat si Luis. Nakita niyang dihado ang kanyang asawa dahil mas malakas si Ines dito. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang pag-aaway ay pumutok na kagad ang labi ni Marjorie. Panay naman ang wagwag ni Ines sa kanyang kamay para matanggal ang mga buhok na nakuha niya mula kay Marjorie. Tumigil lang nga kayong dalawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo eh. Palagi na lang ba tayong ganito? Sa susunod, hahayaan ko na lang kayong magpatayang dalawa. Medyo nakakasawa na yung pag-aaway nyo eh. Dahil sa sinabi ni Luis ay nabatukan siya ng asawa. Nabaling sa kanya ang galit nito. Pinagsabihan siya kung hindi naging kabit ang babaeng aswang ay hindi mauwi sa ganoon ang kalagayan nilang tatlo. Oo na. Kasalanan ko na. At ilang beses ko na bang hiningi ng tawad sa iyo yun. Alam kong hindi mo kagad ako mapapatawad. Lalo na't nasa ganito tayong kalagayan. Pero naman kasi, wala ba kayong mga isip na dalawa? Daig niyo pa yung mga batang nag-aagawan sa isang candy. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo eh. Sige na, aalis na ako. Basta, mag-iingat kayo ni Junjun dito ah. Yung mga billing ko, huwag mo kakalimutan. Pagkaalis ni Luis ay sumunod naman sa kanya si Ines. Hinayaan niya na lang itong sumunod dahil naisip niyang mas mainam kung malayo si Ines sa kanyang asawa. Parehong mainit ang ulo ng dalawa kapag nagsasama at baka hindi makapagpigil si Ines at tuluyang malapa ang mag-ina. Nang malapit na sila sa kampo, huminto siya sa paglalakad saka hinarap ang babae. Talaga bang sasama ka hanggang sa kampo namin? Hindi pwede, bawal ka dun. Alam ko, ihatid lang naman kita eh, para masiguro kong ligtas ka. Aalis din kagad ako. O bakit? Saan ka pupunta? Uwi muna ako sa amin. Babalik na lang ako kapag uuwi ka na. Ayaw ko rin kasama ang asawa mo, no? Sama ng ugali nun. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko, lapain ko yun eh. Tama. Mabuti pa ngang umuwi ka na muna sa inyo. Kahit huwag ka nang bumalik, para matahimik na tayong pare-pareho. Napatras si Luis nang bigla na namang umangil ang babae. Ipinakita na naman sa kanya ang matutulis nitong pangil. Ay nako, diyan ka na nga. Nagmamadali siyang umalis at hindi na nilingon ng babae. Pagdating sa kampo ay kaagad niyang kinausap ang kanilang leader. Matapos ang mga tagubilin nito sa kanilang mga bagong dating ay inihatid na sila sa kanilang magiging tulugan. Nakilala ni Luis ang makakasama niya sa maliit na kubo. Uy tol, bago ka rin? Ako nga pala si Luis. Ikaw? Bol, hindi ako bagong dating. Taga rito talaga ako sa lugar na to. Pero bago nga ako sa grupo. Mukhang taga malayo ka ah. Oo, dito ako na destino eh. Taga rito ka pala. Kumusta naman dito? Alin ang kinukumusta mo, tol? Ha? Yung lugar na to. Pansin ko kasi medyo madami tayo dito eh. Matagal na kasing bali-balita dito sa amin ng mga patayan. Patayan? Anong klase? Brutal ba? Hindi. Mga hayop ang inaatake. Mga alagang hayop. Inaagapan lang kasi baka sa susunod tao na ang puntiryahin nila. Ibang klase kasi ang pagpatay sa mga hayop eh. Wakwakan tiyan. Kinukuha ang laman loob sa kautak. Sino naman ang gagawa? Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Sabi, mababangis na hayop daw ang gumawa noon. Hindi aswang. Biglang nagseryoso si Paul. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita. Sumilip pa siya sa labas para tingnan kung may tao sa malapit. Pagkatapos ay lumapit siya kay Luis at bumulong sa tenga nito. Alam mo tol, atin-atin lang to ah. Talamak ang patayan dito sa amin.
Hindi dahil sa mababangis na hayop. Marami talagang mga aswang dito. Itong gubot na kinalalagyan natin ngayon, sa maniwala ka at sa hindi, pugad ito ng mga aswang. Alam na mga taga dito ang tungkol dito, pero walang naglalakas ng loob na magsalita. Minsan kasi, may isang pamilyang nagtapang-tapangan. Sinabi nila na ang tungkol sa mga aswang. Ayun, kinabukasan, namatayan sila ng miyembro ng pamilya. Natagpuan nila dun sa bukid. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman loob. Butas ang ulo at sinipsip ang utak. Ha? Totoo yan? Hindi lang yun. Kasi akala nila nagkataon lang. May isa ring nagpamalita kasi mismong siya ay nakita daw niya yung aswang na mukhang aso na pusa na di mawari kung ano ba talaga. Nakita daw niyang kumakain yun ng isang hayop sa gubat. Tiningnan daw niyang mabuti hanggang sa unti-unting nagsatao eh. Kaya, ayun tol, pagkalipas ng ilang araw, nadisgrasya rin yung kapatid niya. Natagpuan naman ang bangkay sa Nyugan. Mula noon, yung mga taga rito sa amin, tikom na yung bibig. Ang mga aswang na yon, hindi sila taga rito. Mga dayo sila. Ang sabi-sabi, namumundok daw. Pakiramdam ko nga tol pinadala tayo dito para ipain sa mga aswang na yun eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Ang utos lang, magbantay sa lugar. Ganun naman talaga yung trabaho natin, di ba? Nako Major, ang tagal mo na sa trabahong to ha. Naging Major ka nga di ba? Dapat alam mo na ang makatunog at makaamoy. O kung gano'n naman pala, bakit pumayag ka na dito madistino? Hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Yun na nga ang dahilan kaya ako nandito eh. Gusto ko silang makita ng harapan. Langya, sila ang umubo sa kabuhayan namin eh. Linggo-linggo na lang, palaging may namamatay kaming alagang hayop. Kaya ito na ang pagkakataon para makaganti ako sa kanila. Kapag ako nakahuli ng isang aswang, isasabit ko talaga sila sa mga puno na parang paniki. O sige na, hiya mo. Kapag nakakita rin ako ng aswang dito, pahirapan ko rin sila. Langya, sakit sila sa ulo. Di ko alam paano dumadami yung lahi nila eh. Ha? Bakit naman sila naging sakit sa ulo mo, Major? Ha? Wala. Ibang aswang yata yung nakita ko. Nagkatawanan na lang ang dalawa dahil sa pagkadulas ng dila ni Luis. Mabuti na lang at nabawi rin niya kagad bago pa niya maisiwalat na may kilala siyang babaeng aswang. Hindi rin niya nagawang isuplong si Ines dahil nakilala niyang mabuti naman ang kalooban nito. Hindi rin niya nakitang kumain ito ng tao. Pero talagang kumakain ng buhay na hayop si Ines. Umuuwi na lang ito sa kanila na kung di puro bakas ng dugo ang damit at ilang bahagi ng katawan, minsan ay may bitbit pa itong parte ng hayop na kanyang kinakain. Kinabukasan, sama-sama silang nagronda sa gubat. Naggrupo sila sa 3 at magkakahiwalay na nilibot ang gubat upang mapabilis ang pag-ikot. Nasama sa grupo ni Luis si Paul. Dito! Oh, ano yun? Anong meron dyan? Dito ko nakita dati yung patay na hayop na wakwakan tiyan eh. Nagtataka ako, bakit kaya bituka lang at utak ang kinakain nila? Baka yun lang ang trip nila. May ibang aswang na kumakain naman ng laman eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Ha? Napapanood ko sa pelikula. Sus, nasa totoong buhay naman tayo, Major. Bakit nasa katang-isip ka naman? Akala ko tuloy totoo na. Wala ka na kasing bukang bibig kundi aswang eh. Kapag talagang tayo nakakita ng aswang dito, tingnan ko lang kung di ka mabahag ang buntot mo. Yun nga ang gusto ko eh. Talagang hinahamon ko sila. Ang laki kaya ng inilugi ng business namin poultry at baka. Laki-laki ng nilalabas namin pera para lang maibenta yun tapos sila lang ang nakikinabang. Kapag nakita ko talaga sila, may gaganti ko na rin yung mga alaga namin pati yung bulsa namin. Mga aswang na yan, humanda sila sa akin. Magkakaroon sila ng katatakutan sa lugar na ito. Biglang hinawakan ni Luis sa braso si Paul
para patigilin na ito sa kakasalita. Nahagip kasi ng paningin niya na umaaligid sa paligid si Ines. Alam niyang maiksi ang pasensya ng babaeng yun sa mga kagaya ni Paul. Nag-alala siya na baka biktimahin niya ito. Oh, bakit nandito siya? Sabi ko bawal siya dito eh. Ano yun, Major? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko bilisan mo maglakad. Mas mabilis kasi yung bibig mo kaysa sa paa mo eh. Sa ilang araw na pagroronda nila sa gubat, tila naging himala ang nangyari. Pumabor kay Paul ang pagkakataon. Sa pag-ikot nila, napuntahan nila ang isang lugar na may mga nagkalat na patay na hayop. Karamihan sa mga ito ay mga unggoy at malalaking ibon. Hiwa-hiwalay na nakabagsak sa lupa ang mga ito. Ang iba ay nakasabit pa sa sanga. Galing sila dito. Nambiktima sila ng mga hayop, oh. Baka hindi pa sila nakakalayo. Hanapin natin. Oo, sandali. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang lalayo sa grupo. Dahil sa kasabikan ni Paul na makakita ng mga aswang, hindi niya pinansin ang sinabi ni Luis. Nagmamadali siyang naglakad at hinanap ang aswang. Iginala naman ni Luis ang paningin sa paligid. Napalingon siya sa isang direksyon kung saan may kumakaluskos doon sa damuhan. Nahagip ng mata niya si Ines na nagtatago sa isang puno. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Paul. Nalinti ka na. Loko-loko kasi itong isang to eh. Tingnan ko lang kung may binatbat siya kapag nakasagupan ng mga aswang. Yabang din kasi. Kagad niyang sinundan si Paul nang makitang pinupuntiryan na ito ni Ines. Sinabihan din niya ang mga kasama na huwag maghiwa-hiwalay. Sinundan nila si Paul na ilang metro na ang layo sa kanila. Maya-maya ay bigla nila itong narinig na sumigaw. Pagkatapos ay nasundan yun ng ilang putok ng baril. Kagad silang nagmadali para mapuntahan ng kasama. Naabutan nila si Paul na nakasandal na sa isang puno. Sira na ang dibdib ng suot nitong damit at lumantad na sa kanila ang malaking sugat nito. Oh, anong nangyari sa'yo? Aswang, totoo sila. Sinugod ako ng isa. Oh, tama na. Tigilan mo na yung kakaaswang mo. Baka mamaya mabangis na hayop lang yung sumugod sa'yo eh. Di ka dapat basta-basta nagpapakawala ng bala, no? Ha? Hindi ako yun. Narinig ko nga yung mga putok na yun eh. Pero di sa akin galing yun. Ano? Sigurado ka? Oo naman po, Major. Bago pa makapagtanong muli si Luis, nakarinig na naman sila ng putok ng baril. Kasunod ay mga hiyawan ng mga kasamahan nilang nagro-ronda sa kabilang panig ng gubat. Maya-maya ay tumunog ang radyong nakasukbit sa bewang ni Luis. Humihingi ng backup ang mga kasamahan nila. Dali-dali silang pumunta doon. Ilang minuto rin silang nagpaikot-ikot sa gubat hanggang sa marating nila ang kinaroroonan ng mga ito. Naabutan nila ang mga kasama na puro sugat ng katawan. Oh, ano nangyari dito? Sinugod kami. Sinugod kami ng mababangis na hayop. Nakakatakot ang itsura nila. Nung una, tuwang-tuwa kami kasi mukhang maamoy. Mukha silang aso na pusa. Ewan, basta kakaiba itsura nila. Tapos, bigla na lang kaming sinalakay. Ang bibilis ng kilos nila. O ano, nasa na sila ngayon? Yun, nagsipula siya nung pinaulanan namin ng bala. O tara na, magsibalik na tayo sa kampo. Pagplanuhan natin ang susunod na hakbang para sa kanila. Pagkarating nila ng kampo, kaagad nilang ginamot ang sugat ng mga kasama. Pagkatapos ay nagpulong sila para sa susunod nilang pagroronda. Ilang araw ang lumipas at naging payapa naman ang pagroronda nila. Hindi na nila nakasagupa ang mababangis na hayop. Araw ng pahinga ni Luis sa trabaho, umuwi muna siya sa kanila para dalawin at kumustahin ang kanyang mag-ina. Habang naglalakad ay bigla na lang sumulpot si Ines sa kanyang dinaraanan. Halos mabunot niya ang kanyang baril dahil sa pagkagulat. Ano ba? Bigla-bigla kang sumusulpot. Ano ba kailangan mo? Bakit ka ba panay sunod sa akin? Sabi mo uuwi ka sa inyo.
Bakit nandito ka pa rin? Umalis ka na dito. Pati ang mga kasama mong sundalo. Hindi na kayo ligtas dito. Ano bang pinagsasabi mo? Nagtatrabaho kami. Ikaw na nagbibigay ng order sa amin ngayon? Seryoso ako, Luis. Ginalit niyo ang mga kalaban naming lahi. Ba't hindi sila magalit? Uubusin nila kayo. Nanahimik lang sila ngayon pero bigla na lang silang lulusob kapag hindi kayo handa. Saan ba sila nagkukuta? Sabihin mo. Hindi. Marami sila. Hindi nyo kaya. Kaya umalis na lang kayo. Panay ang pilit ni Ines kay Luis pero hindi siya nakinig dahil hindi pwedeng basta na lang iwan ang tungkulin nila. Pagkarating nila sa bahay, matalim ang titig ni Marjorie nang makitang magkasama silang umuwi. Nako naman. Problema na sa trabaho, problema pa dito sa bahay. Bakit kasi sumama ka pa dito eh? Kita mo, galit na naman yung isa. Sa galit ni Ines, nagbago na naman ang boses niya. Bakit ba? Dito rin naman ako nakatira. Naku, yang si number 1. Kakalbuhin ko talaga yan. Masyado na siyang nag-iinarte. Wala na sa lugar eh. Pipigilan pa sana ni Luis ang babae pero mas nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Sinundan niya ito at naabutan na binubungangaan ni Ines ang asawa niya. Ay, ano bang problema mo, babaeng simangot? Di na kita nakitang nasa maayos ang muka. Tatanda ka na maaga niyan. Dapat sanay ka nang lagi kaming magkasama. Binungangaan din ni Marjorie ang babae dahil sa pagkairita ni Luis. Naitulak niya si Ines at sinabihan na umalis na lang muna. Inis na inis ang babaeng aswang sa ginawa ni Luis. Aangal pa sana siya pero nakaramdam na siya ng kakaiba. Kumislot-kislot ang ilong niya na tila ba may naaamoy na kung ano. Nagmamadali siyang umalis at tinungo ang gubat. Kitang-kita na mag-asawa ang pagbabangong anyo ni Ines mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging malaking aso nito. Napakabilis nitong tumakbo na parabang hinahabol na nasa panganib. Oh, anong nangyari doon? Susundan pa sana ni Luis ang babaeng aswang pero bigla na lang niyang naramdaman ang paghampas ng asawa niya ng kawali sa kanyang ulo. Aray ko naman, mahal. Sa ulo pa talaga? O siya, di na ako alis dito. Dito na lang tayo maglambingan. Lalo naggalit si Marjorie sa kanya. Lalo siya nitong pinaghahampas ng kawali pagkatapos ay pumasok sa kwarto ang asawa at nagkulong doon. Panay ang katok niya sa pinto at inaamo-amo ang asawa. Galit na galit ito at sinabihan pa siyang sundan na lang ang kanyang kabit na aswang. Mahal, wala nga kami noon. Di ko nga alam kung bakit patay na patay yung sa akin eh. Di naman kami magkasama noon eh. Sumubay lang siya sa akin pauwi ng bahay. Galing ko sa trabaho. Maniwala ka. Narinig na lang niya ang paghagulgol ng asawa sa loob ng silid. Kaya nagpasya siyang sirain na ang pinto. Pagkapasok niya ay saka nilambing ang asawa. Kinabukasan, maagang nagtungo sa kampo si Luis. Hindi pa man siya nakakarating doon ay nakasalubong na niya mga kasama na bumababa ng gubat. O bakit? Anong nangyari? Saan kayo pupunta? Bakit dala niyo yung mga gamit? Isa-isa niyang tiningnan ng mga kasama. May mga sugat ang mga ito na tila galing sa pakikipagbakbakan. Sinabi ng mga kasamahan niyang nilusob ang kampo nila ng mga mababangis na hayop. Kaya kailangan nilang bumaba at maglipat ng kampo. Napaisip si Luis sa sagot ng mga ito. Hindi na lang din siya nakiusisa. Tinulungan na lang niya mga ito sa pagbubuhat ng mga gamit. Nang makahanap sila na mapagtatayuan ng kanilang kubo, ay tulong-tulong silang nagtayo upang may masilungan kahit malapit ng gumabi. 8:00 na ng gabi nang makatapos silang makagawa ng tutulugan. Nagkakapi siya habang nakasandal sa isang puno. Lumapit sa kanya si Paul at nagkwento ito tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Aswang yung lumusob sa amin, Major eh. Pero tuwan-tuwa ako. Nakapatay ako ng 4 sa kanila. Kinadpad ko talaga ng bala. Binuhos ko yung galit ko.
Buti nakaligtas kayo kung talagang aswang yung nakalaban nyo. May isang aswang na dumating eh. Iba siya sa mga nakasagupa namin. Iba ang itsura niya. Babae siya. Maganda at sexy. Pero aswang siya. Nilabanan niya yung mga aswang na magkahalong pusa at aswang itsura. Napakabangi sa bakbakan ng babaeng yun. Nilaban niya yung mga hayop na aswang. Dami niyang nasugatan. Malupit niyan, mag-isa lang siya kumpara sa grupo-grupong mga hayop na yun. Niligtas niya kami, Major. Salamat talaga sa kanya. Medyo nag-iba yung pananaw ko sa mga aswang. Meron din palang kampi sa mga tao, no? Hoy, nasaan na yung aswang na yun? Nako! Matindi yung sugat nun sa katawan. Malalalim. Halos hindi na niya mabuhat yung sarili niya nung umalis siya eh. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yun. Lala nang nangyari. Kawawa nga. Kapag di yun nakabalik, malamang patay na yun. Nakaramdam ng lungkot si Luis sa pagkukwento ni Paul sa kanya. Alam niyang si Ines ang tinutukoy niyang babaeng aswang. May kung anong kumurot sa puso niya nang malaman ang kalagayan ng babae. Pero mas inisip niyang magiging maayos na ang buhay nila kung hindi na nga makakabalik si Ines. Ayaw man niyang isipin na mamamatay nga ito kagaya ng sinabi ni Paul, pero para sa katahimikan ng pamilya niya, hahangarin na rin niya yun. Oh, Major, bakit ka natahimik? Ha? Wala. Di ko kasi alam kung paniniwalaan ba kita o hindi eh. Uy, nag-day off ka kasi, kaya di mo nakita. Sayang. Pero malay mo, baka bumalik yung mga hayop na yun. Makita mo na sila ng personal. Wag na lang no, ibali na. Tara, magkape na lang tayo. Bukas bababa na yung order. May maayos na tayong tutuluyan sa sityo. Ayun, mabuti naman. Alam mo kasi dito sa gubat eh oh. Pagkaubos ng kanilang kape ay bumalik na sila sa kanilang tulugan at pumalit naman sa kanila ang kapalit na bantay. Ilang linggo na ang nakalipas. Hindi na nagpakita o nagparamdam si Ines kay Luis. Nakahinga na siya ng maluwag kahit nakakaramdam ng lungkot sa pagkawala ng babae. Nag-iwan na lang siya ng mensahe sa hangin at umasang maririnig ito ni Ines. Alam niyang malakas naman ang pandinig nito. Ines, hangad ko pa rin na sana ligtas ka. Salamat sa lahat ng tulong mo at pagliligtas sa amin. Pasensya ka na sa akin at saka sa asawa ko. Sana ligtas ka. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.